Madalas kakaba-kaba ang mga residente sa barangay Bagong Silang sa lungsod ng Caloocan. Dahil po yan sa kawad ng kuryente sa kanilang lugar, pwede nang maabot kahit ng mga bata. Ikinatatakot din nila na anumang oras ay pwedeng may madisgrasya at makuryente sa nakalaylay na kawad ng kuryente. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, agad na tayong rumisponde. Ayan no, ang baba po ng wire dito sa amin. Baka magawa po ng paraan. Ayan no. Oh, abot na abot na. Abot na abot na ng aming mga kamay. Ayan po. Sobrang baba na. Sana matulungan naman kami dito sa amin pong napakababa na wire na to. Kahit bata ay kayang abutin talaga, oh. Ito ang video na nakarating sa ating programa dahil sa sobrang baba ng kawad ng kuryente na maaari na itong magdulot ng peligro sa sino man ang daraan dito. Kaya agad tayo nagpag-ugnayan kay Alice, ang uploader ng video, para kumpirmahin ang reklamo sa barangay Bagong Silang sa lungsod ng Caloocan. Pagdating namin sa kanilang lugar sa barangay 176 Bagong Silang sa nasabing lungsod, kitang-kita na agad ang napakababang mga kawad ng kuryente. Ngunit pagliko namin sa isang eskinita, dito na bumulaga sa responde team ang abot kamay na lamang o mas mababa pang mga kawad ng kuryente ng Meralco. Matagal na po yan. Ang dami nang nagtingin yan dito. Hindi naman na-action yan. Makikita rin na halos kapantay na ng balikat ang mga nakalaylay na kawad ng kuryente. At paglabas ng eskinitang ito, meron pa rin peligro dahil kahit dito'y meron pa rin mga perwisyong mga kable. At ang mga nakamotor, kailangan pang yumuko para hindi sumabit. Bagay na lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Ayon kay Alice, papasok na siya ng trabaho nang maisipan niya na muling videohan ang naturang kawad ng kuryente dahil nag-aalala siya na merong makuryente dito, lalo na ang mga bata. Eh kasi nung time na yon, paalis ako noon dahil nga may work ako. Ngayon, pagdaan ko, na ano yung ulo ko, nasayad na yung ulo ko. Sabi ko, ano ba naman itong ano na to? Hanggang ngayon, ganito pa rin. Pangalawang video ko na yun eh, nilapit ko na yun sa ano, nag-post-post rin ako eh. Wala pa rin action, sabi ko. Kaya nung time na yun, talagang binidyo ko siya para ma-actionan to. Dahil napakadelikado na talaga sa mga bata. Talagang naabutan ng mga bata, pwede nga paglaruan ng mga bata eh. Kaya sabi nga namin, dapat sana bago magtag-ulan, maasikaso to kasi baka mag-spark. Sinubukan din namang itaas yan, kaya lang talagang lumulundo pa rin siya. Kasi kailangan talaga siya ng poste. Kaya naman na mabigat kasi to eh. Kailangan talaga yan, lagyan talaga ng poste. Eh kamukha niya, ng poste namin tumba na. O hindi na pwede ibalik yan, bulok na yung poste. So sasabihin, kunin ang number ng poste. Makikita pa ba namin yung number ng poste na yun? Eh bulok na nga, tsaka sobrang labo na ng poste. Si Ana naman ay ilang beses nang nagpabalik-balik sa Meralco upang ireklamo ang nakalaylay na kuryente. Ngunit nagpapagod lamang umano siya dahil wala namang umaaksyon. Yung una ko kasing reklamo, yung doon pa lang kasi nagkasalasalat na. Ngayon, tuwing mayroong nagpapakabit dito ng bagong kontador, pwede ba sabi ko, i-assist ninyo yung nagkakabit at itusok doon sa may, di ba mayroong bakal doon sa dulo na bilog, yun ang lagyanan sana ng wire. Hindi ho eh, hindi nila ina-assist, binabayaan nila. Na-stress na ako talaga dyan sa kabalik-balik sa Meralco. Nakailang balik na ako. Pagpunta ko, ayan, may dumating. Naghukay dyan. Hindi ko lang matandaan kung anong buwan yun, naghukay dyan. Ngayon, bumalik ako ulit doon. Sabi ko, tingnan ninyo, naghukay doon. Hindi naman binalikan. Eh ano ba talaga ang gusto ng Meralco? May mamamatay muna bago ayusin. Ang Meralco, ang galing nila, no? Isang buwan lang hindi ka makabayad, puputulan ka. Pero yung nirereklamo namin, taon na to, sir, eh. Ayon naman sa purok leader na si Wilfredo, ilang beses man silang tumatawag sa Meralco, tila nananatiling bingi ang mga ito sa kanilang reklamo. May nagpunta, nag-check lang. Sabi, babalik. Kasi may kontraktor daw. Bilang ito kasulok-sulukan kasi ng lugar na aming phase 8, Package 8 eh. Tulad niyan po, oh, grabe na. Ganito, yung poste po, pa gano'n na. Nakita na mga patumba na. Dahil sa bigat na po yata nito, ang nakakadelikado po dito kasi yung mga bata.
Ay, hindi naman namin magalaw kasi siyempre mamaya ano yan. Oo, may barangay tayo pero po pinaka-dabis dyan yung Meralco talaga. Nagtawag din po sila. Tumawag din kami. Lahat po naman na-alarma. Kako, hindi lang kami tatawag. Pati po kayo para kako ma-alarma yung tinatawagan natin. Kasi pag isa lang, dalawa, hindi ma-alarma. Kaya nagpapasalamat nga ako sa inyo, sir, na ito napansin. Maging ang ibang residente ay hiling na marespondehan na ang kanilang problema dahil sa banta nito sa kanilang lugar. Itong nakaraang taon, nasunog yan dyan. Nag-usok na yan. Pero pinunta na ng Meralco, din ni-report na nga. Ngayon, pumunta dyan, ayan o, may hukay. Naghukay na sila dyan. O hanggang ngayon, hindi pa bumalik. Mahirap na mahirap ang kurinting ganyan, delikado sa mga tao ditong nanirahan. Ang mga nagmumotor dito, sasabit ang mga ulo, kaya delikado. Nailapit na rin po namin to sa barangay pero hindi naman po na-aksyonan nila. Hindi naman po dumarating sila. Ilang beses na po namin nilapit po dito kahit saan po Antayin po natin po yan magkaroon ng aksidente rito. Agad naman naming ipinarating sa pamunuan ng Meralco ang naturang reklamo. At ayon sa kanila, agad nilang pupuntahan ang lugar upang ma-inspeksyonan. At matapos nga ang 2 araw, ipinaalam sa atin ni Alice na sinimula na ng Meralco ang pagsasaayos ng kanilang poste at ang kawad ng kuryente. Batay naman sa opisyal na pahayag na ibinigay sa responde ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, nagpapasalamat sila sa ipinadala nating report tungkol sa mga nakalaylay na kable sa barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City. Agad umano nila itong pinuntahan at pinalitan ng ilang mga poste para maisaayos ang mga nakalaylay na kable. Nag-inspeksyon na rin sa lugar ang kanilang mga tauhan upang suriin ang iba pang mga pasilidad ng kuryente para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Sinimula na rin ng kanilang mga tauhan ang pagtatayo ng karagdagang pamposte upang mas mapabuti ang kalidad ng kanilang serbisyo. Makakaasa rin umano ang kanilang mga customer na patuloy na magsusumikap ang Meralco upang makapagatid ng ligtas, maasahan at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente. At ang mga residente sa lugar, masayang-masaya na sa wakas ay naayos na ang pinoproblema nilang kawad ng kuryente. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa Net25, na binigyan nyo ng pag-asa ang aming lugar, na ganito nga, na naayos po ang aming nilapit na mga nakulundong wire, na napakatagal naming tiniis. Talagang kayo lamang ang naka sa mga namin, mga kahilingan na napakadali talaga na na ilang araw lang natugunan na yung aming yung itong nakalundong wire maayos na po, naitaas na po ang mga wire dito. Maraming salamat po sa Respondi. Net25 po, maraming salamat sa mabilisan aksyon, sa maagaran tugon ng inilapit namin po sa inyo. Papasalamat po kami. Laking pasasalamat po namin sa Net25 po at saka sa Meralco po na laking tulong po sa amin residente na mga taga rito po kasi matagal na po namin yan na problema po yung kuryente na yan, lalong-lalo po sa mga bata, tsaka po sa mga dumadaan dito na mga motor. Tuwan-tuwa po kaming residente dito na nagawan po ng action po. Kami lubos nagpapasalamat sa Meralco dahil sa Responde na tugunan kami ng Meralco. Na maayos ang namin, ayan na, maganda na. Naluluha ka ako dahil maayos na. Ang mga problema tulad na nakalaylay na kawad ng kuryente ay hindi dapat pinapatagal. Dapat agad itong inaaksyonan upang hindi na magdulot ng disgrasya. Hindi lamang sa ating mga ari-arian, higit sa lahat sa ating buhay. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde.
Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.